Pero hindi lang talaga po ako nag-raise ng lugar namin before kay mama ko po. Pero naintindihan ko sila. Okay, sa pagdating po dito, we have, okay, pakilala muna ako. I'm 33 years old. My name is Mark, your Japanese instructor in this class. Nice to meet you to everyone. So, my name, so nice to meet you to everyone. Hajime Master, Yoroshiku onegaishimasu. Okay? Sagib lang tayo sa introduction kung paano kayo tatawagin. How can I call you? Trisha. Example, Trisha. Ilan taon na po? Mansay desu ka? Tutsu. Si Trisha Sang, ka. Your name po, tapos ano lang. Sige, short ano lang, self-introduction lang. Okay po. Hi, Huh? konnichiwa. My name is Tricia Nika Tuyan, and I'm 26 years of age. Currently residing sa Davao, but originally living sa General Santos City. So, naalam ko or nandito lang po ako para magtrabaho. So, but my main purpose is to mag-atugig Japan. So, ito. Hi, sir. Okay, so nice to meet you po. Hajime Master, Yoroshiku onegaishimasu. Next is si Ma'am Laika. Okay lang naman po, no? Kumbaga, magiging friendly talaga ako sa mga estudyante. So, makipagkwentuhan lang. Yung ako magleso, sakit sa ulo itong Japanese, totoo po. Okay. So, ito po, next naman. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Konnichiwa. Ako si Laika Marie Palas, 24 years old po. From Tagum po ako, sir, pero karon po nanak ko sa Esperanza, Sultan Kudarat. Okay. Katago. Uy. Nice to meet you po. Ayan. Marami tayo dito mga magkakaibigan. Tawagin nyo nga lang ako Mark na lang. Mark Sang na lang. Hindi, joke lang. Sensei na lang, sir. Ganun lang po. Ito kasi maging yung comfort kayo sa akin para naman pag may mga some question kayo, andito po ako to guide through this lesson. Thank you very much, Ma'am Laika. Next, about si Dayan. Hi, Dayan. Hi po, good afternoon. I am Dayan Zorji Italia. I am 20 years old and living in Malita, Davao Occidental. Ano po? Okay. So, thank you very much po. Ilang taon na po? 20 years old po. Yan. Ang bata po. So, talagang decidido na kayo mag-Japan. Ako, 20 years old, parang baby pa ako nun. Yes po. Diba? Talagang papalad tayo. Okay. So, thank you very much po. How about naman si Ma'am Donna? Konnichiwa. Hello. Watashi wa namae wa Donna desu. I live in Coronadal City. Hi, I'm 37 years old. Purpose ko na mag-study ng Nihongo kasi para sa yung mga seafarer. sa Kasi, opo, kasi hindi na yung age ko hindi napasok doon sa mga sa student visa at saka yung sa ano ba yun? JFT. Target mo po JFT. SSW, pwede yan siya. Or hindi na ako nag-ano doon. Yung sa mga seafarer na lang po. Okay, sige. Sige lang, pero. Kay mag-say yun. Kere? Okay, so nice to meet you po, Ma'am Donna. Nice to meet you, Hajime Master. Hi, Hajime Master. Yoroshiku onegaishimasu. Okay. Sino na yung newly join? Ayun, si Lani Lin. Natawag ko na, hindi pa po, Yes, hindi pa nga. Okay. So, hi, Miss Lani. Nice to meet you. Kasi nga pa, as an introduction lang.
Mga self-introduction lang, konti lang. Kasunod dyan, magbibigay ako sa inyo ng information nyo. Tapos, i-memorize nyo yun. Tapos after po nun, ipe-perform nyo po yan siguro by next week na siguro after ito mga hiragana kata. Okay. So, nice to meet you po, Ma'am Lanilyn Sang. So, pwede naman po kayo mag-off. Basta wala lang kayong ginagawang. Minsan kasi may mga estudyante ako kung ano yung ginagawa. Nakikinig kunwari. Hindi pala nakikinig. Pag tinanong mo, hindi na, wala na. Yan nila nasasabayan yung lesson. Okay. So, dito po tayo na pagdating dito, ito po yung ating magiging highlight ng lesson for this month. Bakit this month? May exam po kasi tayo pagkatapos nito. Ito po ang cover ng ating, ito yung magiging monthly exam. So, what's our cover? Cover ng magiging lesson natin. Ito lang po siya. We have the topic of Nihongo. First week. Yan. First week po yan. Topic 1. From lesson 1, is greetings. Recognition of Japanese characters. Ito pala, masakit sa ulo na ito. Bago ka pala. Diba? Mga kana. So, ba nag-download ng kana kahapon? Okay. So, by the way po pala, minasang, ang magiging schedule po natin, ito kasi, actually, itong mga to, saglit ko lang ituro to. Kahit isang araw nito, tapusin na natin to lahat eh. Walang problema po, Kaya sabi ko, minsan lang, pagpintuan na lang ako sa mga estudyante. Pero wag niyo masyadong may over, natin sila. Parang, sobrang dali, hindi na natin siya aaralin. Okay. So, from here po, makita niyo yan dito. Dali lang kasi ito eh. Recognition of Japanese characters. Okay. Next is we have useful classroom expression. Write your name in Japanese and country. Ito yung mga magiging assignment natin. Give a simple introduction, recognition parts of business. Talk briefly your family, regarding your family. So, dami pa, and so on, and so on, and so on. Yan, et cetera, et cetera, et cetera. Hanggang first month lang po ito. Okay? Ang magiging schedule natin dito po ay magiging Monday, Wednesday, and Friday. Anong gagawin ko sa Tuesday and Thursday, Sensei? Magra-writing po tayo. Ibig sabihin, sa Tuesday and Thursday po natin, marami po kailangan kasing isulat. Bakit? Ang dali lang kasi nito eh. Pag tinuro ko to, parang isang araw na, tapos tayo dito eh. Lahat eh. Ano po ang kailangan? Determination natin na magsulat. Ito po yung akin chinecheck pagka Tuesday at Thursday. Tapos pagdating na Wednesday, tika natin lahat ng mga na-write nyo kung talagang naalala nyo siya. Okay. Hindi, actually, ito po ay ang Japanese. Kayo ba? Ano bang pagkakaintindi nyo kay Japanese pala by the way? Dali lang siya? Mahirap. Gusto ko lang matanong po kayo. Kumbaga, ano ma-idea nyo pagdating kay Japanese? Easy lang yan. Diba? Actually, ang gawin po, ako rin, nahihirapan pag naisip ko, hirap pa rin talaga ang Japanese, no? Pero passer na po ako. Pag-isipin ko, paano nga ba to? Mahirap kaya? Sa totoo po, mahirap talaga siya. Pero ang kailangan kasi dito po ay, mahirap dito po yung assessment writing ng writing. Okay? By the way, prepare ko po yung inyong notebook. Mamaya po mag-send ako nung cover ng lesson natin for 1 month pa lang. 1 month. Na libro. 3 libro po kasi ito. 3 books. Itong 3 libro na po ito ay under yan ng starter, basic, and advanced. Itong magiging. Kita niyo po ba yung notebook ko, minasan? So, isa lang. So, ito po. Isabihin, isa lang siya. Diba? Isa lang muna. Pag pinapakita ni Sensei, 3. Ito po yung nung nag-aaral pa ako. Doon po, Sabihin, yung isang notebook na ipapaprepare ko sa inyo, madadagdagan pa sa susunod. Magiging 3 na din. Kakasulat po ninyo. Diba? So, anong kailangan natin dito? Determination. Self-assessment. Number 1. Nagagawa ko ba to? Gawa po kayo ng checklist. Nagawa ko ba to ngayong araw? Bakit? Dapat kasi araw-araw po yung pagsusulat ng Japanese. Okay, ito po ang isa sa mga technique natin, o tips para mas maging, more effective
Okay, ng Japanese. Ano bang kailangan natin? Success. Okay? So, number 1, success po ang kailangan natin. So, paano ko makukuha ang success? Willingness. Okay? Determination, willingness. Hard work. Number 1. Sulat niyo po pag may mga ibig sabihin, kailangan ko pala ng success. Kahit apply nyo to po sa kahit anong mga kategory na gusto ko maging successful. Number 1 kailangan ko. Diba? Determination. Goal. Number 1. Goal. Okay. Hindi po ako motivational speaker, pero gusto ko lang talaga. May papayo kasi ako sa mga estudyante. Nagigets nyo naman po, ano? Diba? Ibig sabihin, sa mga activity na gagawin natin sa loob ng magiging 3 months na pagsasama natin, kailangan nyo lang po ay determination. Okay? Willingness. Para dun sa, kasama yan ng success. Okay. Ibig sabihin, lahat to, magagawa natin to. Ngayong buwan na to. Okay po ba? Inaasahan ko siguro sa inyong lahat, magagawa natin lahat to. So, ito po yung book na sinend ko sa inyo. Nandun na rin po yung mga yan, mga topic natin dito. Yan. So, bago tayo mag-dive in this lesson, okay? So, proceed muna tayo ng words. Check muna tayo. Sino may idea na dito ang mga words? Japanese. O yan, si Ma'am Dana. Okay. Samba, pag narinig nyo daw yung word na arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Yan. So, ito po, by tomorrow po, yung prepare nyo na notebook, isusulat nyo po ito tomorrow. Hindi nyo na kailangan isama ito. O kung gusto nyo, dagdagan nyo pa ng meaning. By tomorrow pala, ipapasulat ko po sa inyo ay ito. Ito lang. Kung isang oras nyo ba gagawin to, hindi. Hindi naman. Kung hindi naman, dagdagan pa ba natin? Susulat nyo to bukas? Hindi naman. Yan, nakita nyo po itong mga to, ano? Okay. So from here, minasang, isusulat nyo po yan mamaya, may kasunod pa yan. Ibig sabihin, hindi lang ito yung susulat nyo by tomorrow. Isang oras ang prepare ko po na may tapos nyo po ito bukas. Mamimili lang po kayo sa oras na libre kayo. Ang akin lang po, kahit sulat ko yan ng gabi, kahit mamaya, basta bukas, ipapasa nyo po. Yun lang naman. Mamadali lang. Okay. Habang nagpa-practice pa tayo ng mga hiragana katakana, hindi pa masyadong intense yung klase natin. Ito po ang common na gagamitin muna natin. Write tayo ng arigatou gozaimasu. Kasi may mga romaji pa eh. Okay? Next, ohayo gozaimasu. Practicein niyo po yan sila, no? Pero, babasahin na natin yun. So, play ko po sila isa-isa. ありがとうございます。 Pwede po kayo mag-mute, tapos, ano po kayo? Sabayan niyo siya. Next. さようなら。 Next. 数字。 Okay? Suji mean numbers. Mamaya, mag-rensyo tayo dito. Practice tayo ng mga to. Next. 数字。ひらがな。いいえ。 Ano daw po ang meaning ng iye? Sino ba nakakalam na nung iye? Yan na yung no. Yes. No or no problem or don't mention it. Ah, hindi. Parang gano'n. Yeah. Masyadong casual. Yeah. Next. 漢字。 Yan. So, sa mga script, hiragana is one of script of Japanese. At the same time, we have also kanji. Chinese script. 漢字。 Next. 雑誌。 Ayan. Kita nyo to, ano? Mamaya ipapaliwanag ko po itong zashi. Bakit ito nabasa ng zashi? Tandaan nyo po yan, ha? They have 2 consonant in row. Yan. Dalawang S magkasunod. Paano natin siya sa susulat yan? Ibig sabihin, wala kasi tayong consonant sa Japanese. Puro syllables. Ano po ba? Yes. Next, sumimasen. すみません。 Okay, sumimasen. Katakana. カタカナ。カタカナ。お先に失礼します。 Pag narinig nyo daw po yan, ginagamit natin yan sa mga trabaho or sa mga school. Yan, sa mga school ginagamit. Commonly natin ginagamit. Tapos sasagot siya, of course, お疲れ様でした。
So, ibig sabihin, ito naman yung nice job. Good work. Diba? Kaya pagka gambate, kudasai. Di pa niya, iba. Good work, good job. So, ito na po yung otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. So, ato, minasan. Next is konnichiwa. こんにちは。新聞、 Yan. Katulad nito, nabasa niyo siya ng letter M. Bakit wala namang M dyan? Letter N yun, sensei. Tinan mo, sa Romaji po. Yan. Letter N. Bakit ang sounds niya ay? 新聞、 Shimbun. Letter M. Shimbun. Yan. Sa mga usage natin yan, sa mga hiragana. 日本語、 Yan, Nihongo. Yung language, Japanese. ローマ字、 Okay? お疲れ様でした。 Tsukaresama deshita. Tsukaresama deshita. こんばんは。 Konbanwa. じゃあ、また。 Hijamata. Last is hi. Yan. はい、 Okay? Pag alam nyo na yung answer, hi. Ganun lang po, parang na tayo masasagot, yes. Parang ganun lang po siya. No? Ganun lang naman siya. Okay, so opposite tayo dito po sa ating words. Kasi baka mamaya, kung sino naman nag-proceed ka agad po tayo. No? Ito pa alam yung words. Okay, so check ka muna natin bago natin iwanan. Ano daw po meaning ng otsukare-sama deshita? Ito po. Ano daw meaning ng otsukare-sama deshita? Good job and? Ayan. So sige, pwede kayo mag-open mic. Job. Nice job. Okay? Sige, ulitin mo nga si Laika-san. Otsukare-sama deshita. Dandahan lang. Otsukare-sama deshita. Ay, otsukare-sama deshita. Ay, so desu ne. Otsukare-sama deshita. Ay, Mm. great. So great job. Ito ka na eh. Next, si Ma'am Donna. Andiyan ba si Ma'am Donna? Sa akin ni si Tsuresima. O sa akin ni si Tsuresima. Hindi nga po. Ay, so yan, wala si Ma'am. Si ano na lang, si Trisha. Sige nga, Trisha-san. Otsukare-sama deshita. Yun. Pero narinig ito sa mga anime, tama ba? Marinig ito. Si Tsuresima. Sabi ko pa. Otsukare-sama deshita. Di ba maririnig yan, Tomo, sa mga anime. Ayun yung uwi na, alis na po ako. I'm leaving. Yan, sabi niya, leave now. Sabi nung kasama niya, otsukare-sama desu. Okay, so daijoubu. Okay, so next minasan, ano daw meaning niya? I'm leaving. Ohayo gozaimasu. Ano daw meaning ng ohayo gozaimasu? Good morning. Okay, next, ano naman? Kasunod naman, sayonara. さようなら。 Ito ay farewell. Ang totally deep meaning nito ay farewell. Paano farewell? Paalam na. Talagang paalam talaga. Ibig sabihin, matagal kayong hindi magkikita. Yung mag-farewell mo yung isang taon. Hindi tayo magkikita. Kaya, sabi niya, sayonara. Saan dapat natin gamitin? Jamata. Pag bukas, magkikita じゃあ、 tayo. また。 Okay? Magkikita pa tayo bukas. Ano nga gamitin kong phrases? Jamata. じゃあ、また。 See you. Okay, see you. Mamaya kasi magkikita na naman tayo. Sabi niya, Jani, mata ni, Jamata. Jamata. Okay. Next, you have konbanwa. Sama yung konbanwa. Konbanwa. Basa ko yung kanina. Ito, konnichiwa. Ayan. こんにちは。 Tapos, ohayo gozaimasu. Konbanwa. Ayan. So, ito po yung susulat nyo sa notebook nito mo. Okay. So, next, proceed tayo dito ngayon sa ating magiging lesson. Story about this lesson is greet in Japanese at different times and in various situations. Mamaya manonood lang tayo ng mga video. Don't worry. Short videos lang. Sign in, sign in. Yan. Aisatsu suru shimasu. Shimasu? Ano meron dito? Exchange greetings. Kailangan natin matutunan yung mga yan. Common exchange greeting natin, minsan may mga gesture. Katulad ng mga Indiano, ganyan. Ganyan sila nag-gesture, mga Indian. Mga Italy, part ng ano, di ba? Ganyan, beso-beso sila. Sa mga Middle East, di ba? Ganito sila paalam.
But in Japanese, they use the ojigi. Ano po yun? Bunka. Culture. They use the ojigi to perform the bow. Okay? Sabihin, kailangan taka-arrangement, tamang position ka niyan. Hindi pwede basta gagamitin mo yung bow kahit nakaupo ka, bawal po. Lang. Okay? So, dapat naka-stand straight ka. So, kamay mo pag babae ka, nasa harapan. Pag babae, tandaan natin, babae, dapat. Mas, nga lang, 33 degree level of bow. Kailangan stand straight. Pati likod mo straight. Kasi pag kuba ko to, sabi siguro kubang-kuba ka na, tapos yan, ganun pa. Dapat naka-stand. So, ganun lang po siya. Okay. So, next. What else? Yung mga common gestures. Yan. Yung mga kanila, yung iba handshakes. So, sa atin, handshakes na. Kapag ka medyo talagang close na friend, talagang with hug pa. Okay? So, next from here, ayan. Pakinggan niyo po sila, no? Paano sila nagpaalam isa-isa. Tsaka yung i-picture, recognize lang po kasi mamaya may question tayo. May quizzes tayo dito. おはようございます。おはようございます。 Daw po sabi, paano sila nagpaalam sa isa't isa? Ohayo gozaimasu. こんにちは。 Tanghali na, こんにちは。 Konnichiwa, mataas na yung araw. こんにちは。こんにちは。 Okay, next. Sabi niya, konbanwa. Dilim na, may star na. こんばんは。こんばんは。 Yan. Sabihin, pag nag-exchange greetings tayo, kailangan daw natin magtutunan ay yung mga yon. Next, kapag ka magpapaalam daw, さようなら。じゃあ、また。 ito naman, kasi alam niya, magkikita pa naman sila bukas. Sabi niya, diyan, mata. Pero ito, sabi niya, hindi naman na tayo magkikita matagal. Kumbaga, yung thinking niya, kasi, sabi niya, sayonara. Diba? Huwag kayo magsasabi ng sayonara. Sa mga boss niyo sa Japan, uwi ka na ng Pilipinas, are you going to back your country? Sabi ng mga Japanese, ano itatanong sa inyo po yan pag gumamit kayo sayonara. So, instead, use for jamata. Omata, ni jamata, see you. Next, kapag ka boss to employee or employee to coworkers, お先に失礼します。お疲れ様でした。 so panoorin natin yung video. Paano nila ginagamit to? Asa dito muna pala. So, review muna tayo. So, let's check your vocabularies. Try to listen, minasang, while listening, try to answer this question. さようなら。じゃあ、また。 Based on the picture, ano daw dito yung nagpapakita ng papaalam? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ano pala? What number? 4. 4, yes. Next. 4 po. おはようございます。おはようございます。 What's the answer? 1. Number 1. こんにちは。こんにちは。 2. 2. お先に失礼します。お疲れ様でした。 5. 5. こんばんは。こんばんは。 3. 3. Okay. Galing nyo naman. Okay, so ganun lang po siya, pagka ganun lang po. Okay, so next. Diba sa inyo, madali lang to eh. Next, kapag tayo naman, words of gratitude. ありがとうございます。いいえ。 Paano natin nagamit siya? Pasalamat siya, no? No, don't mention it. No problem. ありがとうございます。いいえ。すみません。いいえ。 Okay? すみません。いいえ。 Guys, why nagsabi siya ng sumimasen? Late kasi siya. Diba? Na-late siya, nakatingin sa orasan. Sabi no, sumimasen. Ibig sabihin, use sumimasen for sorry. Okay? Apologize.
すみません。はい。Yan. Ito naman, excuse me. Yan. Ito yung mga common words of gratitude natin. Okay? So, kung titingnan nyo yung mga yan dito, sabi dito, arigato gozaimasu is used for thanking someone. Ore. Okay? Yan, kaya tandaan yan. Excuse me is sumimasen. Used for apology, used for expression of apology, used for gratitude, can also be used to express gratitude since it's shown regarding regret for bounding to offering someone you do to or someone to help. Yan, sabi dito. What else? Hi and iye is used for no and yes. Yes or no. Tandaan niyo po ito mga to. Meron to, nandito sa book. Kaya, ganyan lang po tayo. Next. Okay, we have asano. Kinjo. Ito ni Aimashita. So, pag nakikita daw yung mga tao in morning, time, ano nangyayari? Paano daw tayo nag-greetings based on the video? おはようございます。おはようございます。 Hiro, shiny. Aimashita. So, sa afternoon naman sila nagkikita. ああ、 Hiro. こんにちは。こんにちは。 Yan. Sa gabi naman, sa yoru. Shiny. Aimashita. こんばんは。こんばんは。 Okay? Kita lang siya ng tao. こんばんは。こんばんは。 Sabi, Kinjo no hito ni. Yan, wakareru toki. Kapag ka tayo yung mga nagturo sa atin, sensei niya before. Immediately. Alam niyo po ba yan, yung atcha? Yung green tea, ano? Yan in-offer nila kapag ka may mga 先生、ありがとうございました。さようなら。はい、さようなら。 maganda naman siya lagi napunta doon. Diba? Kaya ang sagot niya ay, sayonara. Kaya shigoto ga, warimashita, matatapos ng trabaho. Teru, hito ni. お先に失礼します。お先に失礼します。お疲れ様でした。 Mga coworkers niya. Ibig sabihin, ganun lang tayo kapag ka nagpaalam tayo sa mga coworkers natin. Osaki ni shitsureshimasu. Kaya sulat niyo po sa notebook niyo yan, minasan. Okay? Ganun lang naman. Next. So, dito naman tayo. Punta tayo dito. Nihongo no kuraso ni ikimasu. O sensei, ya tomodachi ni aisatsu o shimashou. Ibig sabihin, kunwari naglalakad tayo, mag-greetings po kayo, halimbawa. おはようございます。 Ohayo gozaimasu. Nga po, kayo nga po. Ohayo gozaimasu. Yan lang po siya, no? Kahit nakamute tayo. Nakabay. Next, kunwari naglalakad tayo, nakakita tayo kaibigan natin, tomodachi. Ohayo. Ohayo. Why casual? Friends ko kasi siya. Okay? So, there are two types of, ano daw po? There are two types of greetings or words in Japanese. Tandaan nyo, kapag kayo po ay nag-exchange greeting, depende yan kung sino yung pupuntahan nyo po. Sino yung kausap nyo. Pag sensei, medyo polite. Pagka friends naman, yes, ohayo. Pagka mga boss nyo, hindi pwede yung ohayo lang. Next naman, ito naman. Iro-iro na. Yun nga, kotoba no kuraso ga arimasu. O nihongo no kuraso wa doko desu ka? Okay. Sabi dito, yung mga classroom daw dito, ano daw po yung mga makikita natin? Saan ba yung classroom mo?
Dono heya desu ka? Dito po, no? Kyoshitsu wa information. Dito. Ito yung mga information nila. Common na makikita natin sa Japan, ng mga kaso. Experience lang. Yung mga... So, yun lang siya. Pagka nakita nyo, makikita nyo doon yung time. Pasok tayo dyan. So, ganun lang naman po pagka naging student tayo. So, makikita nyo doon, mga foreigner, mga usap natin. So, at this time, minasang, let's check your tag dito. Based on your stock knowledge, alin dito yung Japanese script? Word. Diba? No? Diba? Ano ba common na mareremember nyo? We're hiragana here. So, ito na. Tama po ba? Pag nag-yes kayo, ibig sabihin, tama. Okay? So, ito na po siya. Ayan, sabi nga. Konnichiwa. Ayan. So, ito ang Japanese script natin. Bakit hindi ito? Ito ay English, Chinese, Hangul, ayan, ano pa? Arabic. Yan ang ating mga common na ano. Sabihin, may Japanese. Dapat aram natin, ma-recognize natin. Tandaan niyo po ang mga ito kasi kailangan natin ito ma-recognize. Minasang. Bakit po? May rensyo tayo, may practice tayo nito. Okay? Read the description and type of Japanese characters. So, the 3 types of characters used in Japanese language. Bakit kailangan natin? Example natin dito. Used to write Japanese words. Hiragana. Tandaan natin yung tatlong yan. Ano ba meron kay hiragana? Okay? Dito muna tayo kay hiragana. Minasang. Wala. Okay. So, which hiragana here? Ayan. So, dito muna tayo kay hiragana here. With hiragana, one character express one syllable sound. Okay? Ibig sabihin, kada isang syllables, merong ganun ang hiragana. Hindi mo kayang basahin. Sa madaling salita, hindi mo kayang basahin na may meaning siya. Ibig sabihin, without meaning. Kapag hiragana. Yan. Bakit kailangan natin itong tatlo na to? Dito muna tayo. Based on the history, ano ba kung gusto nyo unahin? Dito muna tayo. Sabay natin itong libro. Ano? History of characters. Kanji was brought from China long time ago. With, in 14th century pa. Okay. Ibig sabihin, nanggaling siya dito, they created the kanji. So, sa China, galing po siya ng China, gumawa ng version yung mga Japanese. Ano yung version nila? Which is the hiragana. Yan. Ito yung ating mga hiragana. Okay? And then, kumuha din sila ng katakana were formed by taking one part of kanji. Galing din sila ng kanji. Ano ba talagang meron? Sa kanji po kasi sila nagsimula lahat. Walang own writing system ang Japanese people. Okay? So, yun lang gusto nilang masabi nila dito. Walang own writing system. They borrowed from China long ago. Nung nakagawa na sila ng kanilang own version, okay? Tulad nito, galing lang din ito yan. Yung ro, galing lang din dyan. Pero nababasa nyo rin ng ro, tsaka ng ka. Equivalent niyan, yan ay ka din. Okay? So then ay ka din. Ka, ro. Parang from kanji. Okay, used with a written characters which are here is hiragana. Actually, kung titingnan nyo dito, alin daw po dyan yung hiragana? So, ito po yung mga hiragana characters. Okay? Ibig sabihin, sa madaling salita, bakit kailangan natin silang aralin tatlo? Question. Kayo po, idea nyo lang. Bakit kailangan yung aralin itong mga to? Yan, given na. May period. Ibig sabihin, one sentence. Sa isang sentence, kailangan magkakasama sila. Yes. Diba? O kailangan ko pala talaga aralin itong tatlo na to. Diba? More on writing talaga tayo dito. Kasi matatapos na naman itong lesson na to. Hindi pa kayo nakapagsulat. Tama po ba? Okay? So, ganyan lang po siya. Ibig sabihin, itong isang kanji, may meaning na kagad po yan.
When I say kanji, kahit isang stroke, may meaning na. Ito, wala pa. In other meaning, they use for phonetic sounds. Kailangan natin pagsama-samahin para makapag-create tayo ng isang word. Ang hiragana. Ganon din ang katakana. Okay? One syllables. So, may meaning na po ba ito? Wala pa. Ito may meaning po ito. Ano meaning nito? Every. Araw-araw. Ano pala? Araw-araw nga. Every pala. Every. Ito naman, araw. Sabihin, araw-araw. Every day. Diba? May kanya-kanya silang meaning kahit isang sulat pa lang. Ito hindi pwede. Walang meaning po isa-isa. So, ibig sabihin, ito may meaning din po ito. Ano ibig sabihin ito? To look, to see, to watch, to search. Dami na kagad ng meaning sa English po, ano? Simpleng kanji pa lang po, ano? Okay? This time, kumbaga, ang pinag-uusapan natin dito, kung may meaning sila. This time naman, when I use naman na katakana, ang katakana is used for phonetic sounds, not only phonetic sounds, but, ano daw po, used for foreign words, borrowed words, loan words, mga hiniram nilang salita. Ibig sabihin, nanghiram sila, like TV. Generated nila ng own version nila ng English, Terebi. Diba? Ganon din po dito. Sabihin, lahat ng isusulat sa katakana, pangalan mo. Laika, Dayan, Lanilin, Donna. Diba? Paano natin isusulat? Katakana, bakit? Ano po siya? It's a Japanese word. Paano ako magsusulat ng Japanese word? Only Japanese word. Katulad nito, pwede ko ito isulat ng hiragana. Yan. Diba? May mas. Pero pag may kanji kasi, mas madali mo maintindihan kung ano ba yung meaning. Pag hiragana kasi, pare-parehas without kanji. Pero kapag walang kanji, puro hiragana ang susulat mo, hindi mo masyado maintindihan dahil pare-parehas ang words nila. Totoo po yan. Okay? So, ganyan lang po siya. Next, pagdating naman po dito, ano pa yung meron dito? We have particle. What is particle? Okay? Particle is used to connect a sentence. Ang sentence is hindi clear without particle. Unless, yan ay conversation. Kasi sa conversation, pwede ko ipaliwanag ulit yan. Paulit-ulit ako. Pero sa writing yan, halimbawa, nagpasa na ako ng report, kailangan namang ulitin mo na naman yung report. Hindi ko maintindihan. Tama po ba? Yes. Nagsulat ka, puro ano lang, without particle, o hindi ko maintindihan, ano ba ibig sabihin nito? Ulitin mo nga ulit. Ibig sabihin, kapag may particles, mas nagiging clear yung sentence. Tandaan nyo lang po, ano? Ano ba yung mga particle na yan? Ayan sa atin ay halimbawa, sabi ako ay Pilipino. When I use only words, Pilipino, ako Pilipino. Ako Pilipino. Parang awkward po, no? Tama po ba? Pag wala kang ay, ako ay Pilipino po. Ito naman yung po. Asan yung po? Yun, predicates. To add more polite in your sentence. Ito yung conjugation na tinatawag nila. Okay? Or linking verb. Is, are, they. Diba? Ibig sabihin, ito yan sila. Meron din ng Japanese yan, own version nila. Para ma-clear nila yung kanilang mga sulat. A sentence. Okay. Ito, inira-write lang talaga po ito. Particle is right only in hiragana. Tandaan nyo po. Conjugation. Sa English yung conjugation, ito na yung mga past tense, negative tense, future tense. Pag sinabi yung conjugation, ano po yun? Present. Diba? Pag sinabi kong, I ate, kumain na ako. Ano po ba? I eat. To eat. Kakain pa lang. To eat. Ano po ba? Ito rin yan sa Japanese. Sa kanila nga, napakasimple.
Pag sinabi mo yung mas, ibig sabihin, lahat ng conjugation, yan ito yung future. Pag sinabi mong hindi ka kakain, ito lang din yan, masin. Papalitan mo lang yung su ng masin. Yan. Nagiging masin. Ibig sabihin, hindi na ako manonood ng TV. Naging negative na kagad siya. Tama po ba? So, ganyan lang siya. Ibig sabihin, itong mga conjugation, nire-write natin yan only Japanese script, which is hiragana. Yun lang naman na meron sila. Hiragana. Okay? Hiragana. Pag mga matusok-tusok, yan ay matulis. Yan po ay, ano daw, katakana. Pagka medyo bilog-bilog, wormy, tawagin ng mga Japanese before, yan daw po ay hiragana. Yan. Yan. So, tapos na tayo dito. Ito rin yun, ano ko na. Explain ko naman na lahat dito. Okay? So, ganyan lang din po yan dito. Okay? So, ngayon, this time, Japanese can be written vertically. So, sometimes, kayo kasi ano na po ngayon eh. Western style na rin sila. Katulad dito, Western na. Tama ba? Right to left. Ganyan tayo magsulat. Right to left. But on Japanese, they use in writing vertically, top to down. Okay? Top to down, left to right. Pabaliktad. Okay? Top to right, top to down, left to right. Tayo kasi ganito tayo eh. Po ba? Pero ngayon yung mga libro, puro ganyan na din. Dapat nga, ang libro ng Japanese ay nakaganito. Okay. And variation naman ng mga font types, ito lang, common. Magkakaiba lang sila, pero pare-para siya ng meaning. Diba? Sabi niya, marugo to, nihongo no to, okubuta, to, kotoba, to, bunka. Yan, mga kanji. Diba may kanji? Asan daw dyan yung kanji? To kanji. To hiragana. To hiragana. To kanji. Kanji. Hiragana. Sabihin, dapat ma-identify lang na. Okay, so Rensho tayo, minasan. Rensho. Yan. Based on the picture, ano newspaper, simbono, ay, nomimaso, kana, yung mga characters natin, no? Which one? Dore desu ka? Dore. Hiragana to, katakana to, kanji to, romaji to, suji to. Okay. Ibig sabihin, alin daw dito yung mga hiragana? Dore desu ka? So, alin dyan? Mga kanji, hiragana. Okay, so check nga natin. Ito ay kanji. Ito ay hiragana. Diba? Ano daw po ito? Kanji. Kanji. Letter B, puro siya hiragana kanji. Okay, next, letter A. Kanji, kanji, kanji. Hiragana, may particle wa. Okay? May suji. Ano daw yung suji kanina, minasan? Numbers. Diba? Kanji, kanji. Suji. Hiragana. Ito, katakana at saka kanji. Question. Dori desu ka? Ichibang mondai ichi. Number 1. So, hiragana to kanji ga mote aru. Alin po dito? A ito desu ne? A desu ne? B desu ne? Alin daw po dyan? A ba? Or B desu ne? Or C desu ne? Alin sa tatlong yan po? Yung may hiragana, kanji. Sige, answer nyo, minasan. Tayo mag-answer. Letter A, B, C. Used to recognize lang ng mga characters. Hindi natin babasahin, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Kaya matakot sa mag B. Ano po, alin? Letter B po. Letter B. Okay, ayan. So, mamaya mag-check yan kung mali tayo. Next, alin daw dito yung may hiragana to, kanji to, suji. A. A. Sabi, may suji, may numbers. Oh, galing ka. Suji. Yung sagot nun. Okay, so ganun lang siya, no? Next, katakana and kanji. Alin daw dyan yung katakana at saka yung kanji lang? C. C. Yes. C. O, diba? Puro tama siya. Ganun lang po siya. Next. Okay? Ito naman. Look at the image. Magazine. Zashi.
Sabi dito, tulad dito, po kanji, katakana. Ito naman ay, ano dito? Yung B naman ay, yan, may hiragana, may kanji, hiragana, kanji, hiragana, kanji, hiragana, kanji. Diba? Ito namang isa ay, katakana, hiragana, katakana, kanji. Okay, number 1. Sibang, mondaichi. Mondaichi dewa. Aste, yan. So, ganyan lang po siya, no? So, alin daw po dito yung kanilang mga answer. Number 1. May hiragana at saka kanji. So yun pa pala, ayun. Di ba? Anong B letter? po. B, yes. B. Bakit? Kasi puro siya hiragana, kanji lang naman. Ito naman, kanji tsaka hiragana. Katakana kanji pala. Katakana kanji. Nagulat kayo, C po. Letter. Katakana plus kanji. Ay. Kanji. So ito ay A. katakana. Letter A. Ito po katakana po ito. Ito naman ay kanji. Ibig sabihin, pag bahay-bahay, yan ay kanji. Okay. Next. Ito naman, hiragana, katakana plus kanji. Kakasama na silang tatlo. Ako, may nakikita ako. Tatlo lang naman yan. Nasagutan natin yung dalawa. So, doon na lang tayo sa remaining. Siyempre, hula. Hindi na tayo Di ba? Letter C. May particle, may no. Hiragana na no. Yan din na. May katakana. Sabi dito. Tore na. Di ba? May kanji din. Hito. Sabi dito, atarashi hito. Bagong tao. Okay? So, ganyan lang po siya. Anong answer yun? Letter C. Okay? So, ganyan lang po tayo. Magre-recognize. So, I think, minasang nakaka-recognize naman na kahit paano, no? Ano ba? Alas. Yan. Sabi dito, we have suji tsaka kanji. Alam nyo, may numbers at tsaka may kanji. A number. A. A. Yes. Pagdating naman kay sabi dito, may romaji na. Saan dyan yung may romaji? Ayun, may mika. Diba? May hiragana. Saan hiragana? Ayun, hiragana. Si. No. Dami, di ba? Katakana. Ayan, katakana. Kode. Sabi niya. Okay? Kanji. Ayan, kanji niya. Sigoto. So, the answer is B. Ganun lang po siya. Next. Next tayo dito, minasa. Ayan. Next. Using this photo of the town overseas, find the Japanese characters. Di ba? Dahil natin ma-identify kasi alam mo na yung tsura ng mga characters. Diba yan? Japanese yan. Yung bata ko, pag nakakita ko ng mga isip ko kagad, Japanese, Chinese yan. Yung pala, Japanese pala. Di ba? So, dapat nare-recognize din natin. Mga banday pa tayo ng mga bata. Sabi niya, hindi tatay, ano yan tatay? Japanese yan. Kasi nanonood ako anime, ikaw hindi, sabi niya. Di ba? Kailangan lang natin sa may identity. Yan ang pinaka-importante. Okay. So, next. Tapos na kagad tayo. Sabi ko matatapos na kagad tayo. Di ba? Okay, so 30 minutes left. Hanggang 4 lang po tayo. Next, pagdating naman dito, ayan, dito na tayo ngayon kay hiragana. So, magra-writing tayo ngayon. Mamaya pala magra-writing kayo. Okay? So, siguro kung kaya nyo mamaya, mag-writing. Gawin nyo na ngayon para wala kayong gagawin bukas. Pero kung kaya nyo bukas, mas better tomorrow. Okay? Para may gagawin kayo bukas. Okay? So, ako minsan kasi na-advance ko naman na yung estudyante. Okay. So, ito na yung ating mga A, I, U, E, O. Okay, sabi niya, A, I, U, E, O. Bakit kailangan mabilis? Bakit kailangan mabilis yung pronunciation? Kasi pag nag-memorize tayo niyan, A,
い、う、え、お。Kasi po, yung mga yan, hindi mo pwedeng ma-pronounce yan ng mas matagal. Bakit? Example, si Lola, tinawag ko. Di ba? Eh, sabi ko kay Lola ay obasang. Ay, kay Lola talaga obasang. Si Tita naman, obasang. Ibig sabihin, yung mga vowels na yan, kapag may kasunod yung vowels, di ba? Ito, may kasunod na vowels yung ba. Anong vowels yun? Para silang dalawang vowel. Magiging prolong yung pronunciation mo. Example, tinawag ko si Lola. Lola, ubasa, basa, basa. Eh, hindi ko nagamit yung usage na dapat pala maiksi yung syllables. Sabi ko, ubasang. Dapat ubasang. Pero ang pronunciation kay ubasang, basang. Diba? Naiba ko na yung meaning. Sa yung salit na natuwa si tita, hindi siya natuwa. Bakit? Tinawag ko siyang Lola, ubasang. Tama po ba? Kapag nag-memorize kayo ng mga syllable, make it short as you can. Short sound as you can. Okay? Ganun lang po siya. Mamaya, i-write niyo po ito as your assignment. Assignment Togon Sensei. Yes po, assignment niyo po yan. Gagawa po kayo ng chart. Tapos, susulat niyo po sa isang malinis na bond paper. Ididikit niyo po yan sa study place niyo. Bakit po? Huwag po kayong maglalagay ng Romaji. Never to use Romaji. Hindi niya mamememorize po ito ng isang linggo without pag meron niyang maka-depend tayo kay Roman letters. It's better to use the hiragana script only. Tandaan niyo po ano? Okay? So, ganun lang po ang pinakaisa. Tapos isusulat niyo yan bukas. Sulat niya po tomorrow to Next. So, ganyan lang po siya. Pwede, given naman niya. Ka, ki, ku, ke, ko. Diba? Given naman niya yung mga yan. May Romaji din naman. Okay, so dito tayo sa libro. So notes on pronunciation for both hiragana and katakana are the same. Phonetic sounds. Tandaan niyo po, parehas naman silang dalawa na phonetic sound. Kaya they both, ano daw? The same. Ano pagkakaiba? Usage. Katakana used for foreign words. Borrowed language. Hiragana is used for, ano daw po? Japanese word only. Gets? Nasa? Okay, so thank you very much po. Ayan. So proceed tayo ngayon dito sa mga highlighted. Ano ba yung mga highlighted na nandito sa hiragana? Okay. Although it's, sabi dito, it is on the S row. Meron din mo silang S row, no? Pero we don't have C. Ano gagawin natin sa C? Gagawin natin C. Okay? Next, although is the T, the T row, its sounds is chi, not T. Tulad nito. Bakit hindi nila ginawang T? Ako, bakit? Ayaw nila. Hindi ko rin po alam ano. Pero, sabi nila, ayaw talaga nilang pronounce talaga yan. Wala talaga sila. Okay? Ganon din ang chi. Ito naman, pag lumiit ito, nagiging ano daw po, one syllable represent yung magiging kadikit niya kapag meron niya a double consonant transcribed double consonant. Okay? So what I mean is, sample. I write zashi. Okay? Zashi. Intindihan niyo po ba yung S ko? Diba? So ganyan po siya, no? Pag nag-write ako ng zashi, saan ako kukuha ngayon itong maliit na S? Dito muna tayo kay za. When I write za, first stroke, second stroke, bagdagan ko ng teng-teng, magiging za. Ngayon, yung S na maliit na yan, magiging ganito po ang equivalent niyan. Pagka may small tsu tayo, tsu, okay, magiging ano daw po siya? Double consonant yung madidikitan niyang syllables. Ito ngayon, naging dalawang letter S. Instead na silang siya, naging double S. Ayan. Kaya naging dalawang S.
Kasi may maliit na tsu. Ganun pala yung sensei. Pag standard ang writing natin, hindi natin babasahin yan ng zatsu din. Magiging zat, su, shi. Bakit naging zatsushi? Kasi malaki yung tsu. Pero pag lumiit ito, lahat ng madidikitan yung syllables, kahit pa yan letter K, letter P, letter M, magiging double yung M mo. Why? Only one consonant ang Japanese they have. The letter N. Hindi na pwedeng puro N ang lalagay ko dun. S ang kailangan ko. Tama po ba? Minasang. Yes. Okay? So, ganun lang po siya. Next, we have fu. Tandaan nyo lang po, ibig sabihin itong tsu na to, lumiliit siya. Pag nadikitan lahat ng syllables na maliit niya, nagiging double consonant yung syllables ko. Yung consonant nun. Okay, so to clear lang. Next. Question. Wala. Okay? Although on the H row has sounds of H. Nga lang, fu ang gagamitin natin kapag may fu. Tignan nyo dito. We don't have fu, but we have fu. Tama po ba? Next. Sabi dito, it has the sounds of first one syllable using the consonant N, although the pronunciation become M sounds and N sounds. How do I do this? Paano po? Sabi dito, pag depend on your, saan ba? Depend on the sounds following it. Ibig sabihin, pag ang kasunod niya ay letter B, letter P, ang N ko ay magiging M sounds. Only pronunciation, not in transcription, not in writing. Paano? Example. Paano yung kumbangwa? Type mo yung kumbangwa. Konbanwa. Diba? Konbanwa. Pag hindi ko sinunod yung rules ng Japanese, ano mangyayari? Ang awkward pakinggan sa kanila. Example po bawa. Dapat ang pronunciation ko nito ay kombangwa. Anong kombangwa? Kombangwa. Diba? Kanya natin ipopronounce. Pero ang pronunciation mo ay konbanwa. Sabi nung Japanese, awkward. Awkward naman. Parang ang weird sa kanila pakinggan po. Diba? Yes. Weird sa kanilang pakinggan niyang word na yan. Bakit? Hindi mo in-apply yung rules. Diba? Parang tayo, kung nakarinig ka ng mga foreign national, marinig mo sa kanila magtagalog, parang, minsan pinagtatawanan pa nga ng mga Pilipino, tama po ba? Sa halip na i-correct na lang nila yung tama, kaya tatawanan pa nila. Tama po ba? Ganun sa atin, marami sa atin ganun. Pagtitripan pa nila. Tapos papaulit pa nila yung mga kung ano-ano salita, tapos pagtatawanan nila. Diba? So kung gusto nyo, tulungan na lang natin, para mas ma-pronounce nila yung tamang pronunciation. Ganun. So dito naman sa atin, wala naman. Kahit tayo naman magkamali, kaya nandito tayo sa school, para ma-guide tayo. Okay? So, kaya huwag kayong mga takot magkamali. Para lalo natin ma-guide. Okay, ganun lang po siya. Next, N lang yan. Ibig sabihin, pag may B, letter P, nakasunod yung N, nagiging M ang sounds niya. Okay? Tandaan niyo po yan. Kapag ang kasunod naman ng N ay G, nagiging NG sounds yan. Katulad ng manga. Instead na ang pronunciation ko ay manga, ay hindi naman manga. Nagiging mangga. Nagiging NG sounds yung N. Ganun din, pagka nasa dulo ang N, ay nagiging NG na din. So, kailan ko gagamitin yung Pagka may N nakasunod dyan, N pa din yan. Example, san, nin. Diba? Pagka may N nakasunod dyan, N pa din yan. Okay? So, yan lang siya. Tandaan nyo lang po yung mga yan. Okay. So, yan naman, wala naman yan. So, sa ngayon naman, hindi pa naman talaga natin totally, hindi pa tayo native, hindi pa tayo practice pa lang naman tayo.
Diba? Okay, next. Pagdating naman kay rarirurero. So, ipi-place nyo po yung dila nyo at the side. Rock. Rock. Para tayo mga ano, no? Sabi nila, kapag nag-place kayo ng dila nyo, ilagay nyo sa gilid. Bakit? Wala kasi silang letter L, but we have also R sounds. Kaya pag mga Japanese, tag-pronounce nung ano eh. Sabi niya, ano, ra, re, ri, lo, lu. Lalagay niyo po yung, huwag yung mukha, ano, hindi lang. Ra, re, ri, lo, lu. Ganun po sila mag-pronounce ng ra, re, ru, ru, ru. Para may kagat konti yung dila, no? Ganun din kay tse. Mga lalaki na mga, ano, nahihirapan sila dyan kasi medyo may malambot nga naman. Tse. Pero dapat natin, kailangan natin masunod to. Tse. Diba? La, le, li, lo, lu. Okay, ganun din yung lali, li, lolo. Pag napakinggan nyo sila, ganun sila mag-pronounce. Bakit po ganun? Eh, sundan na lang natin. Sa kanila naman yun. Makiki-adapt lang naman tayo ng language nila eh. Tama po ba? Okay. Next, pagdating naman kay particle wo. Okay. Ibig sabihin, although it has a sounds of W, but make it O. Bakit? Kasi ganun po siya na ipopronounce. O. Kaya hindi natin binabasa yan ng wo, but they pronounce as O. Ganun po siya. Kaya balikan nyo dito, asan dyan yung letter o wo? Yan, wo. Pero hindi nyo ipopronounce daw ng wo, but they pronounce as O. Okay? So, question. Meron naman kayo nito. Sige, screenshot natin. Hindi pala pwede yan. Yan. I think nandun to sa libro nyo po. Nandun po to sa sisend ko sa inyo later. Okay. So, question. Di ba? Ganito lang naman to minasang eh. Ano pang gagawin natin? Ito, pangalawa. Okay. So, panibago na namang isusulat. Kanina parang iba pa yung kanina. Tama po ba? Dagdag nyo to. Pangalawang activity by tomorrow. Ira-writing nyo po itong mga to. Bakit po kailangang i-write yan? Diba? So, kailangan nyo po talaga yan. Kami noon, nung nag-aaral kami, hindi lang ilang beses namin sinulat yan, paulit-ulit. Intensive ang class namin before. From morning, 8 a.m., gising kami, alas 6. Bakit? Preparation pa lang. Sama-sama kami sa dorm. Nagtitraining kami. Bago ka mag-Japan, syempre, kailangan. Doon kayo sa isang school, magkakasama. Okay? Writing kami, umaga pa lang, memorization kami, kanya-kanya kami pila ng CR habang nagre-recite. Nagme-memorize, mamaya magre-recite na naman kami kay Sensei. Imagine nyo po, tayo, anong gagawin lang natin? Magra-write lang tayo. Diba? So, kailangan natin to. Okay? So, ito lang yung dadagdag ko by tomorrow. Kanina, pangalawa to. Siguro, hanggang dito na lang. Huwag naman natin dagdagan tomorrow. Baka manawa kayo. Pero sa mga after 3 days, 1 week na lang. After 3 weeks, 1 week tapos biglang 3 weeks. 2 weeks. Okay. Kayo na mismo magsusulat yan. Bakit? Sanay na kasi ako magsulat. And sa mga tamad magsulat, simulan nyo na ngayon magsulat kahit pa konti-konti. Kasi sa susunod, kayo na mismo yung sanay na yung utak nyo eh. Ano ba? Tamad ako talaga magsulat. Talaga totoo. Pero kailangan. Ito kailangan natin. So, balikan natin itong mga tao. We have asa. Ano ba meaning ng asa? Morning. Then, isu. Ano ba meaning ng isu? Chair. Ohayou gozaimasu. Kana. Fish. Mago. Egg. Pa. Ke. Clock. Hiro. Hiro. Afternoon. Okay? Pa. Yasai. Vegetable. What else? Arigatou gozaimasu. Inu. Dog. Kazoku. Family. Sayonara. Okay? Kue. Yan. Nihongo. Fuji-san. Mount Fuji. Yun. Yama. Iie. Umi. Konnichiwa. Simasen. Ganyan lang po yung mga yun, Tempura. Oishii. Okay?
Neko. Okay, hon, book, yoru. What else? Ie, kocha, kocha, cha, tea. Okay, konbanwa. Sa susunod nyo na ito alalahanin. Bakit ito nababasa ng wa? Particle po yan. Huwag nyo na muna isipin kung bakit nagiging wa yung dulo na yan. That is a particle to emphasize the word. To emphasize, to highlight the topic pala. Huwag nyo muna isipin bakit ito nababasa ng wa. Ang awkward po na pag-iisipin nyo. Sensei, ano po yan eh? Konnichiwa dapat yan. Konnichiwa. Po ba? That is a particle. Ito lang naman yung word kasi na hello, konnichi, konbang, gabi. Diba? Ito is a particle to highlight the topic. Para ma-mark ko lang na gabi na ngayon. Paano masabihin yun sa ibang salita? Good evening. Diba? Sabi dito, Sora, sky. Next, Tokyo. Okay? Tokyo. Ayan. Bakit may u? May prolong siya. Mahaba yan eh. Tokyo. Kapag ka may o tapos may u, nagiging Tokyo. Nagiging o lang, hindi u. Pero ako, ginagawa ko, W. So. Hi, mado, window, reg, or example. Yan. Isulat niyo ang mga vocabulary na yan. Tapos ito, assignment nyo to, ilalagay nyo sa bond paper, dikit nyo yan sa gilid. Okay? So, paano nyo isulat yan? Isa lang. Assignment naman yan. So, kailan tayo magkikita? By Wednesday na. Okay? Ganun po siya. Sabihin, by Wednesday na tayo magkikita. Bukas, by tomorrow, writing lang po tayo ng writing. Give more time. Hindi ko kasi kayang pagsulatin pagka online lang. It's better to write self. Try to challenge yourself. Subukan nyo din minsan yung sarili nyo. Anong tawag dito? Kumbaga, iba kasi yung binibigyan nyo rin ng challenge yung sarili nyo para masanay ang sarili nyo na mahirapan. Yun yung may kasamang success, yung may hard work. Okay? So, ito lang yung assignment nyo po, this time. Ito lang ang ating magiging assignment. Yan. Gusto nyo ba kopyahin? O ipasa ko doon. Sige, screenshot ko po siya, ipapasa ko doon. Mamaya mag-send ako sa inyo nun. Ito lang kopyahin. Ito lang, 46 lang. So, question, minasang regarding sa ating lesson today. Yan. Diba? Since greetings. Susunod, by Wednesday, Jikushokai tayo. Kayo, mag-Jikushokai kayo. Watashi no namae wa Nakarimaru koshimasu. Demo, isang jusang de, kekon shiteimasu. Filipino ka bite karakimashita. Sa susunod, kayo po pagagawin ko kayo ng self-introduction. Kayo po ba? Mga tipong ganun lang. Sa Wednesday. Okay? So, question regarding sa ating lesson. Yan. Wala naman. Okay. If nothing po, so maglilib lang ako ng notes pala. Sige, maglib ako ng notes. Sige pa. So ito bago tayo leave. So I want you to greet, gusto ko lang kayong batiin na word na Haji Memashite. Okay? And then, Yoroshiku onegai shimasu. Iiwan ko tong salita na to sa mga bago nakikilala nyo. Ito po ang kailangan sabihin pala, sorry. Kaya minasang, hi minasang, hajimemashite, yoroshiku shimasu. Okay? So, hi minasang, daijoubu desu ne. Otsukaresama desu. Domo arigatou gozaimasu. Mata asate. Okay? Mata asate. So, see you on next Wednesday. Okay? So, bye-bye po, minasang. Bye-bye. Mata. Thank you, sir. Mata ne. Hi, minasang. Yoroshiku onegai shimasu.